Tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung sa kanilang bilateral meeting sa APEC Summit ang pagpapalakas ng kooperasyon kontra scam hubs, transnational crimes at iba pang aspeto. Yan ang balita ni Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Nagkasundo ang Pilipinas at South Korea na paigtingin pa ang kooperasyon sa linya ng depensa, infrastruktura, shipbuilding at paglaban sa transnational crimes. Ang mga kasunduang ito, ilan lamang sa napag-usapan sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung sa sidelines ng APEC Summit. Ang pulong ng dalawang lider tumutok sa pagpapatatag ng bilateral cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Napag-usapan din ang pagpapalakas pa ng kooperasyon kontra transnational crime, lalo na laban sa scam centers. Ayon kay President Lee, ang kanilang bansa tuloy sa pagsusulong ng peaceful coexistence sa Korean Peninsula, habang si Pangulong Marcos naman ipinangako ang kooperasyon ng Pilipinas sa effort na ito. Ipamamalas ito ng Pilipinas sa pag-host ng ASEAN Summit 2026. Happy to note the steady progress of our strategic partnership. We have already reached several milestones, one of which was the bilateral free trade agreement and also our cooperations in areas of defense and security, amongst other key areas of mutual interest. Sabi ni Pangulong Marcos, marami ng milestone ang naabot ng dalawang bansa, kabilang ang nalagdaang bilateral free trade deal at kooperasyon sa sektor ng depensa at security. Si President Lee naman nagpasalamat sa Pilipinas sa Korean Help Desk na makatutulungan niya sa pagtugon sa mga kasong kinasasangkutan ng South Korean nationals. Mula sa Jeonju, South Korea, para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Baguio City Public Cemetery mula kay Janice Dennis ng PTV Cordillera Live. Janice? Ryan, as of 1 o'clock p.m. kanina lamang ay tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga bumibisita sa mga sementeryo dito sa Baguio City. Sa Baguio City Public Cemetery, libo-libong katao na ang bumisita sa puntod ng kanilang mga yumaos sa buhay. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga pulis para masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Ayon sa Baguio City Police Office, may mga nakukumpiska pa rin silang mga ipinagbabawal na gamit tulad ng mga alak, sigarilyo, mga matutulis na bagay, speaker at iba pa. Ngunit naging maayos naman ang pagbabantay sa sementeryo. Wala pa namang naitatalang krimen sa sementeryo at umaasa silang maging generally peaceful ang obserbasyon ng undas hanggang bukas. Sa ngayon ay nararanasan na ang mabigat na daloy ng trapiko sa harap ng sementeryo. Ang mga cemetery goers naman nakapila na rin at mga naghihintay ng jeep papunta sa sentro ng syudad. Samantala, kung dagsaan sa sementeryo, dagsaan rin ang mga turistang namamasyal sa iba't ibang tourist destinations sa syudad. Kaya naman nararanasan na rin ang mabigat na daloy ng trapiko sa Central Business District at sa mga kalsadang papunta sa mga pasyalan. Sa ngayon ay muling ipinapaalala sa mga turista na maging responsable at sumunod sa pulisiya na ipinapatupad ng lokal na pamahalaan ng Baguio City. Yan muna ang latest dito sa Baguio City. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Janice Dennis. Samantala, magkakasamang nagbantay ang mga ahensya ng pamahalaan sa isang sementeryo dyan sa Lucena City sa Quezon Province para mapanatiling payapa at maayos ang paggunita ng undas. Makakausap natin sa linya ng telepono si Carmi Isles ng Radyo Pilipinas. Mahigpit na nagbabantay ang puwersa ng pamahalaan dito sa St. Ferdinand Memorial Park sa Lucena City, Quezon para matiyak ang maayos at payapang paggunita ng undas. Bukod sa Philippine National Police na nag-inspeksyon sa entrada ng sementeryo, may mga nakatalaga ring tauhan ng Bureau of Fire Protection para agad makaresponde at magpaalala na mag-ingat sa paggamit ng kandila. Wala namang patid ang paalala ng provincial government sa mga dadalaw sa sementeryo na magsuot ng face mask upang makaiwas sa
influenza-like illness. Una nang naglabas ng executive order ang Quezon Provincial Government para maprotektahan ang kanilang mga residente laban sa tumataas na kaso ng malatrangkasong sakit sa lalawigan. Bukod sa mandatory use of face mask, itinaas din ng Emergency Operations Center ng lahat ng bayan sa Quezon sa Blue Alert status hanggang sa November 4. Tulong-tulong sa pagbabantay ang mga ahensya ng pamahalaan para maging matahimik at mapayapa ang pagunita ng undas. Ang LTO Calabarzon nga nagtungo sa iba't ibang terminals sa rehiyon para mag-inspeksyon kung roadworthy ang mga bumabiyahing pampasaherong bus. Ginawa yan ng LTO kasabay ng pagsasagawa ng surprise drug testing sa mga driver. Sa relax schedule naman na binuo ng Maritime Industry Authority para sa mga pantalan na nasasakupan ng Port Management Office Marinduque, Quezon, papayagan ang mga barko na makaalis ng mas maaga kapag puno na ng pasahero. Pati na rin ang roll-on roll-off vehicles o RORO upang maibsan ng dagsa ng mga bayahero pauwi sa kanilang probinsya. Samantala, inaasahan ng nasa 110,000 na individual na dadalaw sa mga sementeryo dito sa Quezon Province hanggang Undas. Paalala ng provincial government, sumunod sa mga ipinatutupad na health at security protocols para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mula sa lungsod ng Lucena, para sa Integrated State Media, Carmi Isles ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Carmi Isles ng Radyo Pilipinas. Sa Iligan City naman, mahigpit na minomonitor ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan ng Roman Catholic Cemetery. Ang detalye sa report ni Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas. Todo higpit ang Philippine National Police papasok ng Roman Catholic Cemetery dito sa Iligan City para matiyak ang ligtas at mapayapang paggunita ng undas. Sa entrance pa lang ng sementeryo, iniisa-isa na ng mga bantay ang mga dalang gamit ng mga bibisita. Layunin nito na hindi malulusutan ang mga otoridad ng mga ipinagbabawal na bagay sa loob ng sementeryo. Sa bisa ng isang executive order ng lokal na pamahalaan, kabilang sa mga ipinagbabawal ang pagdadala ng backpacks, alak, droga, armas at jacket, gayon din ang pagpapatupad ng tamang pagtatapon ng basura, paggamit ng transparent bags at pagsunod sa Clean As You Go o CLAY-GO policy upang mapanatiling malinis at ligtas ang mga sementeryo. Samantala, nakaantabay rin dito ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Red Cross at City Health Office para sa mga insidente ng emerhensiya o medical assistance. Patuloy namang nananawagan ang lokal na pamahalaan sa publiko na makiisa sa mga ipinatutupad na patakaran upang maging ligtas, maayos at mapayapa ang paggunita ng undas sa lungsod. Mula sa Iligan City para sa Integrated State Media, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa dagdag pang balita, naka-full alert status ang Philippine National Police o PNP para sa maayos at mapayapang paggunita ng Undas 2025. Ayon po kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Milencio Naratates Jr., libu-libong pulis ang nakapwesto sa mga sementeryo, terminal, simbahan at kahit sa mga kalsada para matiyak na walang aberya ngayong Undas. Ayon naman sa tagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kung may problema man ay bukas 24/7 ang Unified 911 system na maaaring tawagan ng ating mga kababayan. Pinuri naman ng ilang grupo ang pamumuno ni Naratates sa hanay ng pambansang pulisya. Ayon po kay Dr. Jose Antonio Goycia, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya sa ilalim ng pamumuno ni Naratates, mas napadali ang ugnayan ng iba't ibang LGU sa PNP, naging mabilis din ang tugon sa mga nanghihingi ng tulong. Bagamat tahimik umano si Naratates, ani Goycia, naging inspirasyon pa ito ng mga pulis na ang disiplina ay kailangan para maayos ang bayan. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po, si Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.